Dumating na muli ang araw ng screening ng Power Cleaner sa simbahan, kaya nagsidalo na muli ang sangkatarbang bata ng Meteor City. Handa na silang mapanood ang bagong episode ng palabas, pero sila Crollo at ang troupe ay hindi pa makakapagtanghal dahil hindi pa dumadating si Sarasa. Sa nakaraang kabanata, mag-isa si Sarasa na nagtungo sa Uga Forest upang maghanap ng mga videotape ng Power Cleaners. Simula nito ay hindi na siya nakita ng kanyang mga kaibigan. Sinabi ni Crollo na hahanapin niya si Sarasa. Gusto naman siyang samahan ni Sheila sapagkat alam nito kung saan nakatira ang mga nag-aalaga kay Sarasa. Sa kasamaang palad, noong tinanong nila ang mga ito sa kinaroroonan ng bata, sinabi ng matanda na hindi pa umuwi si Sarasa simula kahapon at akala nila'y kasama nila Crollo ang batang babae. Kapansin-pansin na taga-alaga lamang ang meron si Sarasa at hindi magulang. Maaaring isa siya sa mga sanggol na itinapon sa Meteor City at pinulot lamang ng mga naninirahan sa lugar. Medyo natagalan ng paghihintay ng mga batang manonood dahil sa pagkawala ni Sarasa. Naiinip na ang mga ito habang sila Crollo naman ay lalo pang nag-aalala para sa kanilang kaibigan. Tinanong ni Paconoda kung ano ang gagawin nila. Dahil dito, nagtungo si Crollo sa entablado para humarap sa kanilang mga manonood. Nagsigawan sa pagkatuwa ang kanyang mga tagahanga. Pero malungkot na ibinalita sa kanila ni Crollo na hindi mo na magkakaroon ng palabas ngayong araw dahil ang kaibigan nilang si Sarasa ay nawawala simula pa kahapon. Ipinaliwanag ni Crollo na kasalanan niya ang pagkawala ni Sarasa dahil hinayaan niyang umuwi mag-isa ang kaibigan. Ipagpapatuloy niya ang paghahanap dito. Kaya habang nakayoko, humihingi siya ng pasensya sa lahat ng mga batang manonood kung kailangan ni Crollo i-cancel ang palabas ngayong araw. Sa eksenang ito, makikita nyo kung gaano kadami ang mga tagahanga ni Crollo. Naglalarawan sa kanyang malaki ng impluensya kahit isa pa lamang siyang maliit na bata. Isa sa mga batang manonood ay tinawag si Crollo bilang Red, ang pangalan ng karakter na binibigyan niya ng boses sa Power Cleaners. At pagkatapos ay sinabi ng bata na tutulong siya sa paghahanap kay Sarasa. Mula dito, madami din ang nag-volunteer sa paghahanap sa batang babae. Pipigilan pa sana sila ni Crollo dahil sa mapanganib ngayon sa labas. Pero sumigaw bigla si Uvogin at sinabing humingi din ng tulong ang mga bata sa nag-aalaga sa kanila at sama-sama silang maghanap kay Sarasa. Sinabi pa ni Uvo na banggitin lamang nila ang pangalan ni Crollo, siguradong hindi na makakatanggi ang kahit na sinong hihingian nila ng tulong. Medyo nakakatawa na tinatawag ng mga bata si Crollo bilang Red o isa sa mga superhero sa Power Cleaners. Sumasalamin ito sa pagtingin ng mga bata kay Crollo bilang isang bayani. Nagsalita din si Finks upang palakasin ang loob ni Crollo. Sinabi nito na hahanapin nila si Sarasa at inutusan din ito si Crollo na sumama kay Uvogin sa paghahanap sa kanilang kaibigan gamit ang motorsiklo ni Finks. Pinalakas din ni Uvogin ang kalooban ni Crollo at sinabing huwag itong umiyak dahil sisiguraduhin niya hahanapin nila si Sarasa. Maaaring nasugatan lamang ito at hindi makagalaw kung nasaan siya. Naluha si Crollo dahil sa sinabi ng kanyang mga kaibigan. Ayon sa istorya, ang mga enhancers ay kadalasang determinado at may mga atensyon na nakatuon palagi sa kanilang layunin. Mga katangiang meron ng dalawang bata na sila Finks at Uvogin na nakilala nating mga enhancers sa kanilang pagtanda. Hinanap ng mga bata si Sarasa. Ang iba ay sa mga halamanan, ang iba naman ay sa mga tumpok ng basura at sila Crollo ay nilibot ang Meteor City sa kanilang motorsiklo. Sa kanilang paghahanap, nakita ni Crollo ang bag na hugis puso na palaging bitbit ni Sarasa. Napansin niya din na mayroong mga bakas ng gulong ng sasakyan sa lupa at mga footprints patungo sa Uga Forest. Sinabi ni Crollo na maaaring nasa gubat si Sarasa kaya tinipon niya ang kanyang grupo at sama-sama silang nagtungo sa gubat. Matatandaan na sinabi ni Sarasa na magtutungo siya sa Uga Forest para maghanap ng videotape. Kaya ang pagkaiwan ng kanyang bag sa entrada ng gubat ay nangangahulugan na dinukot siya matapos niyang makarating sa lugar. Nang makapasok sa loob ng Uga Forest, unang napansin nila Crollo ang isang sako na nakasabit sa sanga ng malaking puno. Meron ding isang liham na nakatusok sa katawan ng puno. Parang nagsuspetsya na ang mga bata kung anong laman ng sako kaya naiiyak na sila Crollo, Paconoda at Sheila. Pero ayaw maniwala ni Uvo hanggat hindi niya nakikita ang laman ng sako kaya sinabi ni Crollo na titingnan niya ang loob nito. Lumapit si Crollo sa puno at animoy binabasa niya ang nakasulat sa papel. Kaya tinanong ni Uvogin kung ano ang sinasabi ng sulat. Pero hindi sumagot si Crollo. Sa halip ay inutusan niya ang kaibigan na ibaba ang sakong nasa puno. Sinabi ko sa inyo sa nakaraang kabanata na marunong bumasa ang lahat ng mga miyembro ng Phantom Troop. Ibig sabihin, ang mga sulat na nasa papel ay gumagamit ng ibang lengguwahe na siguradong alam ni Crollo.
Hinugot ni Uvogin ang kutsilyo mula sa sulat at ginamit ito upang putulin ng taling nakapulupot sa puno para maibaba ang sako. Sinalo ito ni Krollo at dahan-dahang binuksan ang sako. Sa pagbuklat niya dito, bumungad sa bata ang putol-putol na katawan ni Sarasa at sa ulo nito ay mayroong nakatusok na isa pa uling sulat. Sobrang nanlumo si Krollo at Uvogin sa nakita, habang ang kanilang mga kaibigan naman ay naghihintay ng kasagutan kung si Sarasa ba ang nasa sako. Sobrang brutal ang ginawang kawalangyaan kay Sarasa, mas brutal pa ito sa ginawa ni Uvogin sa Shadow Beast o sa ginawa ni Krollo sa mga assassins na humahunting sa kanya. Tinanong ni Uvogin kung ano ang laman ng sulat pero ayaw talagang sumagot ni Krollo, kaya kinuwelyuhan siya ng kaibigan at inutusang sabihin kung ano ang sinasabi ng sulat na iniwan ng mga pumatay kay Sarasa. Nagmatigas si Krollo na sabihin ang nasa sulat. Iginiit niya din na hindi niya ito sasabihin kahit patayin pa siya ni Uvogin at sinabi ni Krollo na kung gusto ng kaibigan na malaman kung ano ang nasa sulat ay pag-aralan ni Uvo kung paano ito basahin. Ang eksenang ito ay may pagkakapareho sa eksena kung saan pinipilit ni Kurapika na sabihin ni Uvogin ang lahat ng nalalaman niya sa Phantom Troop, pero mas pinili ni Uvo na mamatay kaysa ipahamak ang kanyang grupo. Ang ibig kong sabihin ay may posibilidad na ang nilalaman ng sulat ay maaaring magdala sa mga kaibigan ni Krollo sa kapahamakan, kaya ayaw itong sabihin ni Krollo at isasama niya na lamang ang sikreto hanggang kamatayan. Napatigil si Uvogin sa pagmamatigas ni Krollo kaya naiwas-iwas niya ito sa lupa at naglakad paalis dahil sa galit. Tinawag ni Shalnark ang pangalan ni Uvogin, habang si Machi naman ay tinanong siya kung plano ba nitong iwanan si Sarasa, kaya napatigil si Uvo sa paglalakad. Niyakap ni Machi ang sako at sinabi niya na kailangan nilang iuwi si Sarasa dahil sobrang nakakalungkot kung iiwanan nila itong mag-isa. Sinabi din ng bata na maaaring sobrang nasaktan at takot na takot ang kaibigan. Humingi ng tawad si Machi kay Sarasa, habang sila Pakunoda at Sheila naman ay humagulgol sa pag-iyak. Si Machi ang isa sa pinakabatang miyembro ng grupo pero isa siya sa parang may matapang at maangas na ugali. Kaya ang isipin ni Machi kung ano ang nararamdaman ni Sarasa ay nagpaparating sa mga mambabasa kung gaano kalapit ang mga bata sa isa't isa. Matapos ang malungkot na pagkadiskubre ng mga bata sa katawan ni Sarasa, nagawa nilang madala ito sa simbahan at tinulungan nila si Father Lesores na ayusin ang katawan ng kanilang kaibigan. Mukhang natutulog lamang si Sarasa at walang kahit na anong bakas ng pagmumulupit na makikita sa katawan nito. Kaya sobrang humanga sila Krollo. Sinabi ni Father Lesores na embalming ang tawag sa prosesong nagsaayos ng katawan ni Sarasa at dapat nilang pasalamatan ng nag-embalsamo sa kanilang kaibigan na nagngangalang Renko. Ipinakita ang isang babaeng nakatakip ang mukha, nakasuot ng itim na damit at mayroong sombrero na may patulis na tenga. Ang mga taga Meteor City ay may malaking pagrespeto sa kanilang mga namatay na kapwa mamamayan. Makikita ito sa kung paano nila bigyan ng bulaklak ang mga namatay at sa paglalagay nila ng puntod sa mga ito matapos ilibing. Sa kabila ito ng pagiging basurahan at tapunan ng patay na tao ang kanilang lugar. Nilagyan nila Sheila, Franklin at Phaeton ng bulaklak ang kabaong ni Sarasa. Si Krollo naman ay itinabi sa kaibigan ng hugis pusong bag nito. At si Uvogin naman ay ibinigay ang isang videotape ng Power Cleaners kay Sarasa. Ang batang babae ang nagsilbing tulay para mabuo ang unang miyembro ng Phantom Troop at nakakalungkot na napatatag niya ang grupo dulot ng kanyang pagkamatay. Lumapit si Machi kay Renko at tinanong nito kung pwede din ba siyang matutong mag-imbalsamo. Sinabi ni Renko na hindi, sapagkat ang kakayahang ginamit ng babae sa proseso ay isang espesyal na abilidad. Tinanong ni Machi kung ang abilidad ba na tinutukoy ni Renko ay konektado sa liwanag na bumabalot sa katawan ng babae. Kaya napatanong si Renko kung nakakakita ba si Machi ng aura. Hindi sumagot ang bata, bagkos tinitigan niya lamang ang kausap, kaya pinuri siya ni Renko sa pagsasabi na napakaganda ng kanyang mga mata. Ang kakayahan ni Machi na makita ang aura na bumabalot sa katawan ni Renko ay nangangahulugan ni si Machi ay isang Nen Genius. Kabilang sa mga ito ay ang mga klase ng Nen user na nagkaroon ng kakayahan sa paggamit ng Nen bago pa man nila madiskubre kung ano ang kapangyarihan. Binigyan ni Renko ng maliit na papel si Machi na parang isang bookmark. Sinabi niya na pwede siyang bisitahin ng bata anumang oras. Kailangan niya lamang sumakay ng bus at ipakita ang papel sa driver para dalhin siya ng mga ito ng libre sa tirahan ni Renko. Habang paalis si Renko, hindi mawala sa isipan ni Machi ang salitang aura na binanggit ng babae. Si Machi ay nagkaroon ng kakayahang ayusin ang nasirang katawan ng tao gamit ng kanyang mga sinulid na gawa sa Nen. Na isasaayos niya ito mula sa mga maliliit na litid, makakapal na laman at matitigas na boto. Ang kakayahang ito ay siguradong nabuo dahil sa pag-aaral niya ng Nen sa paggabay ni Renko.
Matapos mailibing si Sarasa, kinausap ni Chrollo si Uvogin. Tinanong ng bata kung pwede mong maghintay si Uvo ng 3 taon sapagkat ayon kay Chrollo, ihahanda niya ang mga kaya niyang gawin at ang tamang sistema para sa Meteor City bago siya mag-14. Hindi pumayag si Uvo. Sinabi niya na aalis na siya sa lugar at ipaghihiganti ang nangyari kay Sarasa. Sinagot siya ni Chrollo na parang maghahanap ng karayom sa dayami si Uvo at pinaalala sa kaibigan ng pangarap nitong libutin ng mundo. Ang katigasan ng ulo na ito ni Uvogin ang pumatay sa kanya noong siya'y lumaki, sapagkat kung hindi niya ginantihan si Kurapika ng mag-isa, maaaring hindi siya mapapahamak. Sinabi ni Uvo na wala din namang magbabago sa loob ng 3 taon, pero itinama siya ni Chrollo sa pagkasabi na ang mundo ay dumadating na sa panahon kung saan magiging mabilis ang pakikipagkomunikasyon. Kapag natapos na ang lahat ng mga infrastruktura, lahat ng tao sa buong mundo ay magkakaroon na ng koneksyon sa isa't isa, at ang impormasyon sa isang tao ay makikita na ng buong mundo. Ang tinutukoy na teknolohiya ni Chrollo dito ay walang iba kundi ang internet. Tinanong ni Uvogin kung ano ang kahalagahan ng mga sinabi ni Chrollo, kaya ipinaliwanag ng bata na ang mga kriminal na pumatay kay Sarasa ay siguradong ipagmamalaki ang krimeng kanilang ginawa sa bata. Nakita ni Chrollo na mayroong mga upustang sigarilyo sa lugar, kaya maaaring binidyohan ng mga ito ang ginawa nila kay Sarasa at siguradong ipapakita nila ito sa ibang tao para sa atensyon. Ang sinabing ito ni Chrollo ay sobrang tugma sa nagaganap ngayon sa internet, kung saan ipinagmamalaki pa ng mga siraulong tao ang ginagawa nilang kaimoralan at kawalangyaan sa kapwa. Dagdag pa ni Chrollo, kapag nagkaroon ng mabilis na komunikasyon ng tao, siguradong madaming kokontrol sa mga impormasyong pwedeng ibahagi dito. Pero tiyak na iisip ang mga kriminal ng butas kung paano makalusot, kaya napagtanto ni Chrollo na siya ang lilikha ng butas para sa mga kriminal. Medyo hindi naintindihan ni Uvogin ang paliwanag ni Chrollo, buti na lamang at may dumating para pasimplehin ang impormasyon. Ito si Shalnark. Pinaliwanag nito na plano ni Chrollo na lumikha ng hideout ng mga kriminal gamit ang bagong teknolohiya at Meteor City. Pagkatapos ay hahanapin niya sa mga kriminal na ito ang pumatay kay Sarasa. Sa madaling salita, plano nila Chrollo na lumikha ng isang website kung saan pwedeng magsama-sama ang mga halangang bituka at hahanapin nila kung sino ang magpo-post dito ng video ni Sarasa. Parang katulad ito ng dark web ng ating mundo. Sa madaling salita, sila Chrollo ay mga gagambang mag-aabang sa dark web para hanapin ang kanilang tinatarget na biktima. Naging masaya si Chrollo nang makita ang kaibigan si Shalnark at lalo siyang sumaya noong sinabi nito na tutulungan nila si Chrollo. Naglabasan ng iba pa nilang kaibigan na nagtatago sa puno. Sinabi ni Shalnark na mabilis lamang ang 3 taon at marami silang kailangang paghandaan, katulad ng kaalaman, kakayahan at lakas na pwede nilang magamit sa mga kriminal na pumaslang kay Sarasa. Habang nag-uusap ang lahat, ipinakita ng kabanata si Sheila na malungkot na naglalakad palayo nila Chrollo. Hindi sinabi kung anong dahilan nito sa pagtalikod sa kanyang mga kaibigan. Sinabi ko sa inyo noon na may alam si Sheila sa nangyari kay Sarasa, na maaaring ang mga mafia ang pumaslang kay Sarasa, pero ang tunay na naglagay ng sulat sa katawan nito ay walang iba kundi ang mga elders. Ang dahilan nito ay mapapanood nyo sa aking teorya na may pamagat na ang tunay na salarin sa kamatayan ni Sarasa. Sinabi ni Chrollo na may kailangan silang mas importante. Ito ay ang pagkasakripisyo ng kanilang mga buhay para maiwasan ng isa pa muling biktima kagaya ni Sarasa. Buong kalooban niya ding sinabi na sa loob ng maraming taon, papaslang siya ng maraming tao. Alam ni Chrollo na hindi ito gusto mangyari ni Sarasa, pero hihingi siya ng kapatawaran sa kaibigan kapag muli silang nagkita. Kung sakali namang walang sistema ang mundo na magpapahintulot sa kanya makita muli si Sarasa, hindi niya pa rin hahayaang makatakas sa mga kriminal na pumaslang sa kanyang kaibigan. Siguro, ang mga namatay din ng miyembro ng Phantom Troop na sila Pakunoda, Uvogin at Shalnark ay nagawa ng makita si Sarasa. Nakakaiyak isipin na humihingi sila ng tawad sa bata dahil namatay sila sa paggawa ng masama. Sa huli, sinabi ni Chrollo na mabubuhay siya bilang isang masamang tao at kikilabutan ng buong mundo, maisip pa lamang ang kanyang pangalan. Tiningnan ni Chrollo si Uvo at tinanong ng bata kung pwede ba itong maging leader at tulungan si Chrollo. Pero sinabi ni Uvo na si Chrollo ang dapat maging leader. Siya ang kanilang ulo at susundin siya ni Uvo hanggang sa kamatayan. Itinaas ni Uvogin ang kanyang daliri at ginaya siya ng iba pa nilang kaibigan. Isang pagkakaisang nagtalaga kay Chrollo para maging pinuno. Matapos ang maraming taon, ipinakita si Chrollo na nakatayo sa harapan ng kanyang mga miyembro at tinawag niya mga ito bilang Spiders. Sa puntong ito, nabuo na ang isa sa pinakasikat na grupo ng magnanakaw hindi lamang sa Hunter x Hunter, pati na rin sa mundo ng anime.
Sila ang Phantom Troop. Ito po ang aking full chapter review ng chapter 397 ng Hunter x Hunter. Sana po ay nagustuhan yung aking paliwanag. Kung may mga katanungan pa kayo o gustong idagdag ay huwag po kayong mahihiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat po sa panonood ng aking videos. Ako po si JE, hanggang sa muli!